Hello, good afternoon everyone. So, welcome back again sa atin na Book of Life. So, mga kapatid, i-continue sa natin yung ating pagtatalakay ukol sa countdown, no? Alam niyo ba mga kapatid, ang katotohanan ng countdown sa pagbabalik ni Jesus Christ ay ikaw yung countdown, kapatid. Ako, ikaw, tayong lahat. Baka tayo pang inaantay ng mahal na Diyos na matatakan upang matapos na ang kanyang mga pinili. Upang mabuo na yung lahat na kanyang pinili at siya ay babalik. So mga kapatid, baka ikaw yung inaantay o ako inaantay. Mga kapatid, ako'y nakabalik na. So kailangan na natin mga kapatid bumalik sa mahal na Diyos. Mga kapatid, sa mga pangyayari ngayon sa mundong ibabaw, nakikita na ho natin yung sinyalis, no? So, karamihan sa atin mga kapatid, pag sinasabi natin countdown, mayroong pizza at mayroong talagang oras. Pero alam niyo ba mga kapatid, na ayon sa Biblia, binigyan lang ho tayo ng mahal na Diyos ng mga warning. Pag binasa ho natin ang nakasulat ho sa Biblia, diyan natin makikita yung lahat ng mga warning, mga listahan, kung paano magbalik ang ating mahal na Diyos. Mga kapatid, ibig sabihin, itong panahon na ito is countdown. Countdown na ito sa mga pangyayari ngayon. Amen? Mga kapatid, binigyan lang ho tayo ng kalendaryo ng mahal na Diyos, pero ang oras ay hindi, mga kapatid. Ibig sabihin, ang mahal na Diyos mismo ang magbigay ng countdown at hindi natin alam kung kailan ho yun. Pero binibigyan ho tayo ng pagkakataon at pag-asa upang magkaroon ho tayo ng pagbabago sa ating buhay. Mga kapatid, ayon sa Matthew chapter 24 verse 36, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Ibig sabihin mga kapatid, ang mahal na Diyos ayaw mo bigay sa atin ng pizza kung kailan. Ngunit, nagsasabi ang mahal na Diyos na kailangan lang natin maghanda araw-araw. Dahil hindi natin alam kung kailan ang kanyang dating, kung kailan siya darating. Mga kapatid, ito yung mga countdown clock ng mahal na Diyos, no? Hindi pizza, pero mga tanda. Pag nakita ninyo ang mga bagay na ito, malaman ninyo na malapit na, mga kapatid. Nasa Mateo chapter 24 verse 33, makikita ninyo yung mga nakasaad ho dyan. Yun ang tinatawag ng mga palatandaan na malapit na magbalik ang ating mahal na Diyos. So mga kapatid, example lamang ito. Ito yung oras ng mga countdown. Ano mga kapatid? Halimbawa lamang mga kapatid. Ito ho. Na? Itong oras. Ito ay isang example. Halimbawa itong oras, alas 11. Ang tanda na buhay muli ang Israel. So mga kapatid, yung mga bagay na yan, ito ho ay isang example lamang, no, sa tinatawag na countdown. So ito ho mga kapatid, ito ay tinatawag na mga countdown o yung atin lamang na. So mga kapatid, again, ito ay mga example lamang sa mga pangyayari ngayon. So ibig sabihin mga kapatid, example lamang ito. Again, ang 11, halimbawa, no, Israel na buhay muli. Ito mga kapatid is katotohanan ho ang nangyari. Noong 1948, natupad, pag mabasa ninyo ang nakasaad sa Ezekiel, no, chapter 33, nandyan ho lahat yung mga nakasaad. At ayon din sa Matthew chapter 24, verse 32 to 34. So mga kapatid, ano ba ang nangyayari noong 1948? No? Bakit ito ay tinatawag na countdown? Ano? Halimbawa lamang ito mga kapatid, ano bang nangyayari noong 1948? So ang nangyayari noong 1948, bakit ito ay tinatawag na countdown ni Jesus? Kasi mga kapatid, inuulit ko ito lagi. May 14, 1948, pinaka-importanteng propesiya na natupad sa loob ng 2,000 years. Ito yung nagpa-start ng countdown ni Jesus, no? Ano nangyari noong 1948? May 14, 1948, alas 4 ng hapon sa Tel Aviv. Si David bin Gurion nagbasa ng Declaration of Independence after 2,000 taon na walang bansa, walang lupa, walang gobyerno, na buhay ulit ang Israel.
So, bali mga kapatid, ang background dito, itong panahon na ito yung countdown. Kasi kung tutuusin, kung alam natin yung kwento ng daigdig, alam natin yung pangyayaring ito, no? Kasi ito ay, ang background dito ay 70 AD. Sinakop ni Roma ang Jerusalem, winasak ng templo, pinagkawatak-watak ang mga Hudyo sa buong mundo. Makikita natin ito mga kapatid sa Lucas chapter 21 verse 24. So mga kapatid, ayon sa Lucas chapter 21 verse 24, bababasa natin dito mga kapatid, mamamatay sila sa tabak at dadalhin bihag sa lahat ng bansa, at ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintel hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. So, ibig sabihin mga kapatid, simula noong 70 AD hanggang sa 1878 years, wala ng bansang Israel. So, ibig sabihin mga kapatid, pag alam mo natin ang history ng mundo, so yung mga ganong panahon, ibig sabihin yung Israel nung panahon, wala, no? Parang talagang kalat sila, no? Kalat na kalat. So, ibig sabihin, pag alam natin ang history ng mundo, ay malalaman natin ang status ng daigdig, ano? So, ibig sabihin mga kapatid, nung Holocaust, ng panahon na yon, 6 million na Diyos pinatay ni Hitler. Pero imbis na maubos, lalo sila naging desperado, bumalik sa lupang pangako. So, ibig sabihin mga kapatid, yung mga pangyayaring ito, nag-start pa noong 70 AD. Kaya pag kung alam mo ang history ng mundo, malalaman ho natin na nasa countdown tayo. Kasi ito ho yung kumbaga yung mga countdown na napatunayan na sa Biblia din natin makikita. So mga kapatid, noong November 29, 1947, UN Resolution 181, hatiin ang Palestine, kalahati para sa Hudyo, kalahati para sa Arabo. Ibig sabihin, nangyayari yung mga itong bagay. Noong May 14, 1948, pagkakinabukasan mga kapatid, expired na British mandate, binasa na ni Ben Gurion, established na ang State of Israel. Noong May 15, 1948, kinabukasan agad, inatake ng 5 Arabong bansa ang Egypt, Jordan, Syria, Lebanon, Iraq. Gusto hubarin agad pero nanalo ang Israel na 650,000 tao lang versus milyon na na kalaban. Ibig sabihin dito pa lang mga kapatid ang himala na kasi nakalagay sa Biblia Di ba? Nakalagay ho sa Biblia. Dito makikita mo ayon sa Isaiah chapter 66 verse 8, sino ang nakarinig ng ganyan bagay? Sino ang nakakita ng ganyang mga bagay? Ipinanganak ba ang isang bansa sa isang araw? Sapagkat nagkahilab na ng Siyon, ipinanganak niya ang kanyang mga anak. Natupad. So mga kapatid, natupad yung pangyayari na yon na isang araw lamang nagkaroon agad, no? Kasi kinabukasan inatake. Kasi mga kapatid, yun ang tinatawag nga ipinanganak ng isang araw lamang natupad dahil nakalagay ho sa Biblia. No? Bakit tinatawag na countdown ito? Kasi mahalaga itong mga bagay na ito dahil ayon sa Mateo chapter 24 verse 32 and 34, ito mga kapatid, sabi ni Jesus sa verse 32, sa puno ng igos ay pag-aaralan ninyo ang talinhaga. Pagka ang kanyang sanga ay nanariwa na at nagdadahon, nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Sa verse 33 ng chapter 24 sa Mateo, ganun din naman kayo. Nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, talastasin ninyo na siya ay malapit na, nasa mga pintuan na nga.
na sa verse 34, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. So mga kapatid, ang mga lahi natin hindi mauubos. Hindi maubos patay, babalik na si Kristo. Babalik si Jesus Christ. Nasa Biblia ho. Ang Biblia ho ay isang katotohanan na dapat natin bigyan ho ng pansin. Ang puno ng igos, ito ho siya ay nasa Bible ho, lagi ito siyang simbolo ng Israel. Ang Israel ho, yun ang mga tao na sa ngayong panahon tinatawag ko tayo na iglesia. No? Sa Oseas chapter 9 verse 10, aking nakita ang inyong mga magulang na parang unang bunga sa puno ng igos. Nasa Jeremiah chapter 24 verse 5, kung paano ang mga igos na mabuti gayon ko kikilanin ang mga bihag sa Juda. Ayon naman sa Lucas chapter 13 verse 6 to 9, talinhaga ng igos na hindi nagbubunga. So mga kapatid, ang ibig sabihin ng mga lahat na ito, nakasaad dito mga kapatid, nagpakita na ang tinatawag na ito ay nabuhay ulit ang Israel. Kasi nung panahon ng 70 AD, nakikita natin kung ano ang paghihirap ng Israel. Ngunit sila ay nabuhay muli, no? Namumukadkad muli ang igos, no? Malapit na ang tag-araw. Malapit na ako. Yan din ang pahiwatig ng mahal na Diyos. Kasi mga kapatid, alam naman natin na ang Israel ay isang ehemplo o isang simbolo na tinatawag na bayan ng Diyos. Hindi lamang simbolo, hindi ito talaga yung Israel na pinakamamahal na bayan ng Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, noong 70 AD, yun yung paghihirap ng Israel na halos wala na ho, di ba? Dahil sa history yan ang mundo natin. Ngunit, ito siya ay, noong 1948 ay muling namumukadkad, no? Yung henerasyon na nakikita ng 1948 hindi mamamatay lahat hanggat hindi bumabalik si Jesus. Ibig sabihin, yung bayan ng Israel ay talagang yun ang tinatawag na henerasyon natin na sa Biblia yung 70-80 taon na sa Awit chapter 90 verse 10, titingnan ho natin ang itong alituntunin. So mga kapatid, ayon sa Biblia, yung 70-80, makikita nga natin sa awit 90 verse 10. So kahit yung mga edad ng ganun mga kapatid, pag talaga yung mga scholar natin, ayun, napakatalino, lalo pa yung pagdating sa Biblia. Dahil ayon dito sa awit, chapter 90 verse 10, buhay nami umaabot ng 70 taong singkad, minsan na may umaabot ng 80 kung malakas yaong buong buhay nami sakbibi ng dusat hirap pumapanaw pagkatapos dito sa sing maliwanag, no? So mga kapatid, kung halos pa hindi natin maunawaan yung mga ganong bagay, ngunit dito na lang natin maunawaan pag hingian natin ng gabay sa Holy Spirit ng mga Diyos upang maunawaan natin ang lahat na bagay. Ibig sabihin mga kapatid, doon nakasulat sa awit, wow, nakalakas ng ulan. Pero, don't give up, yung bang tinatawag na don't give up, continue sa ang laban. Diba? Hindi tayo hihinto, ipagpatuloy natin. Kailangan natin ipagpatuloy, bakit tayo papatalo sa ulan. So mga kapatid, yung edad o yung tawag na nakasando sa awit chapter 90 verse 10, yung 80 to 70 plus yung 1948, no? 1948 plus 80 is equivalent 2028. Hindi tayo mga kapatid nagsisit ng pizza, pero sabi ni Jesus, malapit na, nasa pintuan na. So mga kapatid, alalahanin natin na nakasaad sa verse 33, mga kapatid, ang sinasabi na ganun din naman kayo. Pagka nakita ninyo ang
Diyos para sa atin yung unahang talinghaga ng puno ng Diyos. Yun ho ang nasa Mateo 24, chapter 30, Mateo 24, verse 32 to 34. Iyon ho yung pinakauna. So sa Mateo, mula 32 hanggang sa 34, yun ho yung hindi tayo nagsiset ng oras, kundi, or pizza. Kundi mga kapatid, is malapit na. Kasi nga mga kapatid, ayon sa awit 90 verse 10, ang edad na 70 to 80 plus yung 1948 na pagkabuhay ng Israel is equivalent of 2028. Letter B, yung pangalawa ko mga kapatid, ito yung countdown ng ating mahal na Diyos. Ito yung putong na nabubuhay. Mababasa ho natin sa Exodus chapter 33 verse 1 to 14. Ang mga butong ito ay ang buong sampayanan ni Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos: aking bubuksan ang inyong mga libingan at tatalhin ko kayo sa lupain ng Israel. So mga kapatid, noong 2,000 years, ang Israel, ito yung buto. Or ibig sabihin, patay. Wala nang pag-asa. Noong 1948, biglang nagkalaman. Nagkalitin. Nabuhay, tumayo. Nakikita ninyo mga kapatid sa Exodus chapter 37 verse 10. Babasahin natin ito mga kapatid. Ayon sa Exodus chapter 37 verse 10, mga kapatid, dito nakasaad, nagpahayag na ako at pumasok na sila at mga nabuhay na sila at nang nagtayuan sila iugot ng dami para isang malaking bakbo, mga kapatid. So ito ho yung katotohanan na ang Israel nang nabuhay muli noong 1948, mga kapatid. Nakita mo hanggang ngayon, napaka-powerful ng Israel kasi nakasaad na kami kapatid sa Biblia. So kung anong nakasaad sa Biblia, yun yung katotohanan. Kaya dapat po natin lagi katandaan na kung anong nakasaad sa Biblia at maunawaan mo ang bagay na yun, maintindihan mo ang mga pangyayari. So ibig sabihin mga kapatid, yun ho, no? Napakaraming hukbo. Yes, kahit until now mga kapatid, alam mo natin yan na ang Israel ay talagang tumayo. Talagang napakarami. Kasi Israel mga kapatid ang pinakamamahal na bayan ng mahal na Diyos. So mga kapatid, ibig sabihin, 1948, mga kapatid, nabuhay muli ang Israel. Yun ho ang paglaki niya. So, ayon pa dito sa verse 14, mga kapatid ng Exodus, at aking ilalagay ang Espiritu sa inyo at kayo'y mabubuhay. Unang yugto. 1948, physical na bansa lang, wala pa sinisas. Bansa lang yun, ha? Binuhay ng mahal na Diyos ang bansa ng Israel. Uling yugto sa tribulation, mga kapatid, no? Sa tribulation, spiritual na pagkabuhay, mga kapatid. Ayon sa Zacarias chapter 12 verse 10, titingnan sila sa akin sa kanilang sinibat, no? Yun ang tinatawag na. So dito mga kapatid, may support pa tayo. Dito sa Zacarias chapter 12 verse 10, ito yung sinasabi na titingin sila sa akin na kanilang sinabat. Pero mga kapatid, makukonvert ang buong Israel. Dahil ayon sa Roma chapter 11 verse 26, mga kapatid, titingnan ho natin. Ayon sa Roma chapter 11 verse 26, makukonvert ang buong Israel. So Roma chapter 11 verse 26, babasahin natin verse 26, no? Kita natin kung ano nakalagay dito. So ito yung nakalagay dito. Sa ngayon, maliligtas ang buong Israel
Israel ayon sa nasusulat. Magbubuhat nasyon ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. So mga kapatid, nandyan ho. Yung tinatawag mako-convert ang buong Israel, no? Makikita natin yan sa Roma chapter 11 verse 26. At sa totoo lang mga kapatid, nakikita naman natin kung paano bumangon ang Israel, no? Ibig sabihin, mga kapatid, ang relo ng mahal na Diyos nakatutok sa Israel. Pag gumalaw ang Israel, gumalaw din ang propesya. Kasi mga kapatid, bakit importante ang lupa ng Israel? Yun ang dapat natin alamin, no? At itanong sa sarili, bakit sa Biblia pinakamamahal na mahal na Diyos ang lupa ng Israel? So, bakit ba mga kapatid na ang Israel ay pinakamamahal ng mahal na Diyos na bansa, no? Dahil mga kapatid, 7 bagay sa Biblia, no, na hindi mangyayari kung wala ang Israel sa lupa. So, ibig sabihin mga kapatid, bakit pinakamamahal na mahal na Diyos ang bayan ng Israel, no? Kasi ito mga kapatid, 7 bagay, mga kapatid, na sa Biblia natin na hindi mangyayari kung wala ang Israel sa lupa. Ang propesya, Antichrist, magtemplo. Bakit kailangan buhay ang Israel? Kailangan may templo sa Jerusalem para upuan niya. Makikita natin mga kapatid sa mga verses ng 2 Thessalonica verse 2 to 4. Babasahin natin mga kapatid ang nakasaado dito sa 2 Thessalonica. Ang nakasaado dito mga kapatid sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 4. Ito ho yung mahalaga kasi para malaman natin kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao at ipinalalagay na banal. Itataas niya ang kanyang sarili, papasok siya sa templo ng Diyos, uupo roon at ipapahayag na siya ay Diyos. Yun mga kapatid ang nakasaad. Na kung saan yun ho mga kapatid ang tinatawag na pinakauna na bagay sa Biblia kung bakit mahalaga ang Israel. Kasi mga kapatid, doon ho ang pinakasimula ng templo. Ang Antichrist magtemplo. Kailangan may templo sa Jerusalem para upuan. Kasi ho mga kapatid, dyan nga ho ang pinaka-favorite na country ng mahal na Diyos sa Jerusalem. Dahil dito mo rin makikita ang 7 bagay sa Biblia na hindi mangyayari kung wala ang Israel sa lupa, mga kapatid. Third, no? Pangalawa kasi 7, una pa lang ho yun, yung Antichrist, magtemplo. Ang third, ang pangalawa ho, third temple, maipapatayo. Kailangan lupa ng Israel para tayuan. Basahin ho natin, ayon ho sa Daniel chapter 9, verse 27. Ito ho ang nakalagay sa Daniel chapter 9 verse 27. Ang pinunong ito'y gagawa ng isang matibay na pakikipagkasundo sa makapal na tao sa loob ng 7 taon. Pagkaraan ng 3 taon at kalahati, pipigilin niya ang paghahandog. Itataas niya sa templo ang kalapasta nga nang walang kapantay at manatili siya roon hanggang na ang maglagay sa kanya ay parurusahan ng Diyos ayon sa itinakda sa kanya. Yes mga kapatid, napakaganda diba? So yun ho mga kapatid, ang pangalawa na importante kung bakit mga kapatid sa Biblia, no, hindi mangyayari pag wala ang Israel. Yun ho mga kapatid, no, kailangan sa lupa ang Israel para tayuan. So nabasa na natin yung Daniel. So basahin rin natin yung nasa Pahayag chapter 11 verse 1 to 2.
So basahin natin mga kapatid, no, ang nakalagay pa dito sa isang part ng Israel na importante sa Biblia na pag wala ang Israel ay hindi ito ay matutuloy. Ito yung nakalagay dito na sa Revelation chapter 11 verse 1 to 2 nakalagay, pagkaraay ibinigay sa akin ng anghel ang isang panukat na parang tungkod at sinabi, tumindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at bilangin mo ang mga sasamba roon. Ngunit huwag mo nang sukatin ang mga bulwagan sa labas ng templo sapagkat ibinigay na iyon sa mga taong di kumikilala sa Diyos. Yuyura kanila ang banal na lungsod sa loob ng 42 buwan. Mga kapatid, di ba napakaganda yung alituntunin na ito? Mga kapatid, sa ikatlo ho, kasi 7 ho ito ang 7 bagay sa Biblia na mangyayari, na hindi mangyayari pag wala ang Israel sa lupa. So ito na ho yung pang 3. 2 witness sa Jerusalem. So kailangan may Jerusalem. So mga kapatid, ang Jerusalem ho nasa Israel. So nasa Pahayag 11 verse 3 to 8. So basahin ho natin. Nasa 11 verse 3 to 8. Napakaganda ho mga kapatid. Basahin ho natin ang nakalagay dito. No? Verse 3 to 8 nakalagay ho dito. Subalit ipapadala ko ang 2 kong saksi na nakadamit ng sako at sa loob ng 1,260 araw na yaon ay ipapahayag nila ang salita ng Diyos. Ang mga saksing ito'y ang 2 punong olibo at 2 ilawan sa harapan ng Panginoon ng lupa. So mga kapatid, iyon ho. No? Patuloy pa natin sa pagbabasa hanggang 8 ito mga kapatid. No? Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy na natutupok sa kanilang mga kaaway. May kapang yuyurakan sila, yarihan. May kapangyarihan silang ipinid ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maidigan nila. Pagkatapos nilang magpakatotoo sa hahaon ng halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapatay ng halimaw at ang kanilang bangkay ay mahandusay sa silangan ng dakilang lungsod na ang mahiwagang pangalan ay Sodoma o Egipto. Dito rin ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. So mga kapatid, napakaganda ho, di ba? Ito ho yung ikatatlo ho na mangyayari na sa Biblia na hindi ito maganap pag wala ho ang Israel. So mga kapatid, no? Ito ho yung ikatatlo ho, yung 2 witness, yung binasan ho natin ngayon. So mga kapatid, ang susunod natin na babasahin, ito kasi mga kapatid, ayon ho ito sa tinatawag na 7 bagay na kailangan mangyayari ito nakasama ang Israel. Ibig sabihin, 7 bagay sa Biblia na hindi mangyayari pag wala ang Israel. Ganon mga kapatid, no? So, mga kapatid, lagi nating tatandaan na ang pagbabasa ng Bible ay kailangan natin matutuhan. So, ang pang-4 mga kapatid, nakalagay din ho, Armageddon. Lahat ng bansa lulusob sa Israel. Makikita natin mga kapatid, ayon sa Zacarias chapter 14 verse 2. So, ito mga kapatid, nakalagay nyo, ang Armageddon. Ano ba yung ibig sabihin ng Armageddon? Ito yung mga kapatid, no? Bakit kailangan, no, nabuhayin yung Israel? Kasi ho sa Armageddon, lahat ng bansa lulusob sa Israel.
Ayon sa verse dito sa Biblia, makikita natin mga kapatid, no, sa Zacarias chapter 14 verse 2, dito mo makikita, pagkakaisahin ko ang mga bansa laban sa Jerusalem, lulusubin nila ito, hahalugugin ang lahat ng bahay at gagahasay ng mga babae, ipatapon ang kalahati ng mga taga Jerusalem at iwanan ang kalahati. Mga kapatid, ganon. Isa ho yun sa tinatawag na mangyayari. So, basahin pa natin mga kapatid. Ito yung nasa Armageddon, no? Nasa verse 4. At mayroon pa mga kapatid, nakasulat din yung verse nito, yung Armageddon, sa Revelation 16, chapter 16, verse 16. So, babasahin din natin mga kapatid. So, ito mga kapatid, nakalagay, ayon sa Revelation chapter 16, verse 16, nakalagay ho dito, at tinipon ng mga espiritu ang mga hari sa dakong tinatawag na Armageddon sa wikang Hebreo. At ito pa mga kapatid, ito ho yung panglima, ito ho yung mga panglima, ang bagay na hindi mangyayari pag wala ang Israel. Kaya mga kapatid, aasahan natin ang Israel ay tatayo, mga kapatid, kasi ang Israel ang pinakamamahal na bansa ng Diyos. So mga kapatid, ang panglima ho na bagay na hindi mangyayari kung wala ang Israel sa lupa, ang pagbabalik ni Jesus. Paaniya tatapak sa Mount Olive sa Jerusalem. Nakasaad ito sa verse ng Zacarias chapter 14 verse 4. So basahin din natin ito mga kapatid. So ito mga kapatid nakalagay dito, no? Ito yung pagbabalik ni Jesus. Kaya nga ito yung panglimang bagay na hindi mangyayari kung wala ang Israel sa lupa. Ito ho ay nakasaad sa Zacarias 14 verse 4. Ang nakasaad dito mga kapatid, basahin ho natin. Ito ho ay nakalagay, sa araw na yaon tatayo si Yahweh sa bundok ng Olibo, sa gawaing silangan ng Jerusalem. Magkakaroon ng maluwang na lambak sa gitna ng bundok, pagkat mahahati ito mula sa silangan hanggang kanluran. Ang kalahati ay mapupunta sa hilaga at ang timog naman ay mahahati. Yes, mahahati. Ang timog ay mahahati. So, yun mga kapatid, So, just imagine mga kapatid, mayroon pa. Ito yung tinatawag na panglimang bagay na hindi mangyayari pag wala ang Israel sa lupa, no? Sa pagbabalik ni Jesus, no? Nasa Gawa, chapter 1, verse 11 to 12. Basahin natin. Ito ho ang nakalagay, sa Gawa, chapter 1, verse 11 to 12. Nakalagay ho dito, mga taga Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umaakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem buhat sa bundok ng mga Olibo na halos 1 kilometro ang layo. So mga kapatid, katotohanan ho ang pagbalik ni Jesus Christ, doon pa rin ho sa bayan ng Israel. So mga kapatid, yun ho, yung panglimang bagay na kailangan hindi mawala ang Israel sa lupa. Dahil yun ho, hindi ho yun mangyayari pag mawala ang Israel sa lupa. Kasi gagamitin ho ng mahal na Diyos sa kanyang pagbabalik. Ang pang-anim mga kapatid, na bagay, na hindi mangyayari kung wala ang Israel sa lupa. Ang 1,000 taon paghahari, uupo siya sa trono ni David sa Jerusalem. Mga kapatid, dito makikita mo sa Lucas chapter 1 verse 32 to 33. Titingnan natin mga kapatid. So basahin natin dito mga kapatid. Ayon dito sa Lucas chapter 1 verse 32 to 33. Lucas chapter 1 verse 32 to 33. Ayon dito nakasaad, magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan, ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David.
magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Yun mga kapatid, no? Yung siyempre si Haring David sa Jerusalem ho, yun mga kapatid. Kaya mangyayari ho na talagang ang Israel ho ay mananatiling Israel hanggang sa pagdating ng mahal na Diyos kasi ito ay gagamitin ni Jesus. Ito yung 7 bagay sa Biblia na hindi mangyayari pag wala ho ang Israel sa lupa. Ang pang-7 ho, lahat ng bansa aahon sa Jerusalem. Ang Jerusalem, kapital ng mundo. Makikita ho natin, babasahin natin mga kapatid sa Zacarias chapter 14 verse 16. Ang nakalagay ho dito mga kapatid, no, sa pang-7 na bagay sa Biblia na hindi mangyayari pag wala ang Israel sa lupa, ang nakasaado sa Zacarias chapter 14 verse 16. Ang nakalagay ho dito mga kapatid ay kapag nalupig na ang mga kaaway, lahat ng nakaligtas sa labanan at sa salot ay pupunta sa Jerusalem upang sumamba kay Yahweh, ang dakilang hari, at makisama sa pagdiriwang ng pista ng mga tulda. Mga kapatid, napakaganda, di ba? So mga kapatid, yun ho, dapat natin laging tatandaan mga kapatid, no? So ibig sabihin mga kapatid, 1948, susi nang bubukas na lahat yan. Nagbukas na 1948, no? Wala nang tribulation. Wala nang tinatawag pa na kaduda-duda na kumbaga, yung mga sign sa mahal na Diyos, yun no ang tinatawag na dapat natin alamin. So, ibig sabihin mga kapatid, no, ang 1948 na pangyayari na pagbangon ng Israel, susi ng pagbubukas ng langit. No? Kung wala ang 1948 na pangyayari sa Israel, walang tribulation, walang second coming. Kaya, sabi nga sa Bible ng mga scholar, mga kapatid, ang 1948 ay super sign. 1948, yun ang pinaka-sign. So, ibig sabihin mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kailangan na natin mga kapatid, huwag kalimutan ang Mateo chapter 6 verse 33 na unahin natin ang mahal na Diyos sa lahat na bagay, sa lahat na anggulo ng buhay natin upang magkaroon ho tayo ng buhay na walang hanggan at makapaganda ho tayo sa pagsalubong sa mahal na Diyos at hindi ho tayo matatamaan ng kanyang mga punishment sa 7 trumpeta. Magkaroon ho tayo ng protection mga kapatid. Kaya, mga kapatid, napapasalamat ho ako sa mahal na Diyos kasi binigyan ako ng pagkakataon na ito yung trabaho ko. Masaya ho ako na nagtatrabaho, mag-overtime para sa Kanya dahil sa pangarap ko ho na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Akin lang hinihingi na lahat sana ng mga tao magkaroon ng pangarap sa buhay na walang hanggan upang makasama nila ang mahal na Diyos. Amen? Amen. Kita-kita tayo mga kapatid sa atin live 2 o'clock this afternoon. Bye!